Naramdaman mo na ba na tila napakabigat ng iyong mundo? Yung pakiramdam na kahit anong dasal mo, parang tahimik ang langit? Marahil ay iniisip mo, Panginoon, nasaan ka po ba? Bakit tila hindi mo ako naririnig? Ngunit ang katotohanan ay ito, ang Diyos ay hindi kailanman nananahimik. Sa gitna ng iyong kalituhan, sa gitna ng iyong mga luha, siya ay patuloy na bumubulong. Maaaring hindi siya nagsasalita sa pamamagitan ng kidlat o kulog, kundi sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa videong ito, tatalakayin natin ang pitong mahahalagang senyales na ang Diyos ay kasalukuyang kinakausap ka. Huwag mong balewalain ang mensaheng ito dahil maaaring ito na ang kasagutan sa matagal mo nang idinadalangin. Makinig kang mabuti kapatid, senyales 1, ang biglaang bigat sa iyong puso na ipanalangin ng ibang tao. Naranasan mo na ba na habang naghuhugas ka ng pinggan o habang nasa biyahe, biglang pumasok sa isip mo ang isang kaibigan o kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap? Kasunod nito ay ang isang matinding burden o bigat sa puso na ipanalangin sila. Ito ay hindi koinsidensya. Sinasabi sa Biblia sa Roma 8:26 na ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan sa pamamagitan ng mga daing na hindi kayang sambitla. Kapag inilagay ng Diyos ang pangalan ng isang tao sa iyong puso, iyon ay ang kanyang tinig na nagsasabing, "Anak, kailangan nila ng tulong ngayon. Gamitin mo ang iyong panalangin para sa kanila." Senyales 2, ang pag-uulit ng mga bersikulo o mensahe. Minsan, nakakarinig ka ng isang sermon sa YouTube. Paglipas ng ilang oras, mababasa mo ang parehong bersikulo sa Facebook at bago matapos ang araw, may isang kaibigan na magpapadala sa iyo ng eksaktong salita na iyon. Kapag ang Diyos ay nag-uulit ng kanyang salita, siya ay nagbibigay ng diin, parang isang magulang na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang anak. Huwag mong sabihing nagkataon lang. Ang Diyos ay seryoso sa nais niyang ituro sa iyo. Pinapatatag niya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita na buhay at makapangyarihan. Senyales 3, mga pintong biglang nagsasara para sa iyong proteksyon. Masakit kapag hindi natin nakuha ang trabahong gusto natin o kapag natapos ang isang relasyon na inakala nating forever. Ngunit tandaan mo ito, ang pagsasara ng pinto ay madalas na paraan ng Diyos upang iligtas ka sa isang kapahamakang hindi mo pa nakikita. Sinasabi sa Isaiah 55:8, "Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ang hindi ng Diyos ay hindi nangangahulugang ayaw niya sa iyo. Ito ay nangangahulugang mayroon siyang mas mabuting inihanda para sa iyo." Ang kanyang tinig ay nasa loob ng katahimikan ng mga saradong pintuan. Senyales 4, ang pagkabalisa ng iyong konsensya, self-examination. Ito ang bahaging kailangan nating suriin ang ating sarili, gaya ng nakaraang video tungkol sa mga taong hindi maliligtas. Nakakaramdam ka ba ng matinding pagkabalisa o conviction kapag may nagagawa kang mali? Kung dati ay ayos lang sa iyo ang magsinungaling o magtanim ng galit, ngunit ngayon ay parang may kumukurot sa puso mo, iyan ay ang banal na espiritu. Kinakausap ka niya upang magsisi at magbalik loob. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Ang pagpapakumbaba ay ang unang hakbang patungo sa tunay na kaligtasan. Senyales 5, ang kapayapaan sa gitna ng unos. Ang mundo ay magulo, ngunit kung sa gitna ng iyong problema ay nakakaramdam ka ng kapayapaang hindi maipaliwanag, ang Diyos ay naroroon. Sinasabi niya sa iyo, "Huwag kang matakot dahil ako ay kasama mo." Ang kapayapaang ito, peace that transcends understanding, ay ang pirma ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kapag ang lahat ay nagsasabing sumuko ka na, ngunit ang puso mo ay nananatiling payapa, iyon ay ang tinig ng ating tagapagligtas. Senyales 6, ang pagkakaroon ng mga God incidences.
May mga pagkakataon ba na saktong-sakto ang dating ng tulong? Yung eksaktong halaga na kailangan mo o yung tamang tao na magpapalakas ng loob mo? Ang mga Kristiyano ay walang luck, tayo ay may blessing. Ang bawat milagro na maliit man o malaki ay paraan ng Diyos upang sabihing, "Anak, nakikita kita, hindi kita pinababayaan." Ang bawat probisyon ay isang liham ng pag-ibig mula sa Ama. Senyales 7. Ang pananabik na mas makilala pa ang Diyos. Ang huling senyales ay ang mismong dahilan kung bakit mo pinapanood ang videong ito. Ang matinding uhaw sa iyong kaluluwa na mas mapalapit sa Kanya. Ang gutom sa Kanyang salita. Hindi mo hahanapin ang Diyos kung hindi Kanya unang tinawag. Ang pananabik na iyan ay ang Kanyang imbitasyon sa iyo, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito na mas mapalalim ang iyong relasyon sa Kanya. Kapatid, ang Diyos ay kumakatok sa pinto ng iyong puso. Nakita mo ba ang iyong sarili sa isa sa mga senyalis na ito? Kung oo, huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi ka tumutugon sa Kanya. Ang kaligtasan ay isang desisyon. Ang pakikinig sa Diyos ay isang simula ng bagong buhay. Kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos ngayon o kung nais mong hingin ang Kanyang gabay, inaanyayahan kita na mag-comment sa ibaba. I-type mo ang Amen o Lord, gabayan mo po ako bilang tanda ng iyong pagsuko sa Kanyang kalooban. Huwag mo ring kalimutang i-share ang videong ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maaaring sila rin ay naghihintay ng senyales mula sa Panginoon. Maraming salamat sa panonood, pagpalain ka ng Diyos at tandaan, lagi siyang nakikinig. Lagi siyang nagsasalita. Kailangan mo lang magtiwala. Amen.